Ay, magandang araw po sa atin lahat. Nako, eto na po, Sandro Marcos pumunta sa ICI. At eto po, breaking news. May kumakalat po ng mga video kung saan si Pangulong BBM daw po ay dumating dun sa Davao. Alam naman natin, pumunta si BBM doon. At sinisigaw ng mga tao doon ay Duterte! Duterte! Hindi ko kiniklaim ng video na yon totoo. Pero po, batay doon sa mga nag-post, yun daw ay totoo. Pero sa akin hindi ko sinasabi totoo yun Mas maganda panoorin muna natin ito na dito kung saan yung helicopter, pero hindi ko alam kung papauwi na to. Sabi ng iba kasi papauwi na daw si BBM. No, sinisigaw nila Duterte, Duterte, no? Ito, pakinggan mo Ayan na, dalakasan ko. Na, alam nyo, ito alam ko, hindi ko siya sabi totoo to pero sabi na, sila may sabi totoo daw ito. Ayun no, kita sa presidential helicopter ng BBM, ando doon yata yung, ewan ko kung si First Lady yun. Ganyan kalayo, sigaw, kung marami sumisigaw, narinig yan, di ba? At tapos, nakakaya yan. Oh. Oh, ang dami niya, no? Oh. Ano ba sumisigaw na BBM? Ano ba yun? Para BBM, parang lumalabas dito, may sumisigaw na BBM, pero kinokall nila si BBM para lumingon, parang gano'n. Tapos sisigaw ng Duterte. Ayun, oh. Ito ko totoo to masisisi mo ba naman yung tao? Di ba? Alam mo, minsan, dalawa lang kahit tumisigaw ng Duterte, mga tao, alam nyo bakit? Unang-una sa lahat, Duterte talaga sila. Pangalawa, nangaasar na lang sila kasi sa nangyayari ngayon. Walang kalaban-laban kasi ang taong bayan ngayon, mga kababayan Walang kalaban-laban Bakit? Kita nyo naman nangyayari ngayon sa ICI. Ayon kay Sandro Marcos, anong sabi? Ayan Ang sabi po, ito ayan dali. Eto, Sandro, nakiusap, huwag i-livestream ang kanyang ICI hearing. Sino ka? Pasahod ka lang namin, tutoy. Di ba? Ayan di ba? Kung sinabi niya sabi Sandro Marcos nakiusap na huwag i-livestream ang ICI hearing. Naging closed door ang pagdinig ng Independent Commission on Project Infrastructure kay House Majority. Sino yan? Bakit nyo ipagsusundin yan? Di ba isigaw ng taong bayan, magi ang INC, Transparency for Democracy. Maraming sinakyan yan. Sinakyan na maraming tao yan. Yan ba transparency pa rin yan? Bakit? Porket Marcos? Tinago nyo naman? Wala namang kasalanan si Marcos Siya mismo nagsabi. Malinis ako, kaya siya pumunta doon. Kung talagang malinis siya, bakit niya hindi ila-livestream? Bakit? Sumasahod ba siya? Pero ng gobyerno pinapasahod namin yan sa mamang yan Bakit nyo ina-livestream? Ito nga yung kinakabangan namin kung saan pumunta ang Marcos, isa man sa Marcos, pumunta dyan sa ICI na yan. Pinagtyagaan na nga namin yung ICI na yan Na alam namin kahit budol yan, sabi ni Atty. Vic Rodriguez Di ba? Budol yan at kung ano pinagkagawa niyan Diyan na nga lang kami, pinagtyagaan namin. Dapat talaga ang normal sa senador, kay Rodante Marcoleta. Di ba? Kahit kay Ping Lacson na pwede na Diba? Pero ICI yung binila, sige, pagtyagaan natin yan. Yung pagtyagaan namin for transparency, democracy, tapos ang gagawin nyo, itatago nyo, susundin nyo itong mamang ito. Sino ba to? Anak ng presidente? Bakit? Sino mas mataas? Taong bayan o presidente ng Pilipinas? Kahit anak pa to ng kung sino man, pasahod natin to. Di ba? Bakit nyo pagbibigyan to? I-live nyo. Ba? Hindi ko alam alam ko naka-live, hindi siya naka-live stream, tinago pa rin. 'Di ba? Sir, billion po ang pinag-uusapan dito, taong bayan ang naapektuhan. Dapat taong bayan din ang makinabang sa ginagawang investigasyon, hindi kayo lang. 'Di ba?
Nakakagalit talaga to eh. Di ba? Nakakagalit yung ganyan. Di ho ba? Oh, kaya hindi mo maiwasan talaga sa nangyayari yung may mga sumisigaw na ganito. Ayan o. Eto, paalis na po si BBM nito sinisigaw. Ayan o. Hindi ko alam, hindi ko kiniklaim na totoo to ha, pero sabi ng iba talaga, totoo to 100%. Maraming video, viral ngayon to sa social media. Oh. Si Sara walang gumanyan, kahit isa, BBM. Ano si Sara? Wala. Si Sara may respeto ang tao. Di ba? Bakit? Bagaman sige, nagkakasala, lahat tao lang, pero may paggalang siya, may pagmamahal siya sa tao, nararamdaman ng taong bayan yung pagmamahal niya. Pero ito, okay, nagtatrabaho si Junior, nagtatrabaho yan, presidente yan, okay yan. Okay naman yan, pero hindi namin maramdaman, yun nga lang. Okay, nagtatrabaho, at para sa akin ha, hindi na para magnakaw yan. Siguro maaaring may mga kapabayaan sa pagpirma. Sige, ipaparinig ko na sa inyo yung gusto nyo marinig kay BBM. Hindi na nanakaw yan, okay yan. Nagtatrabaho na maayos yan. Pero, ito lang para sa akin, hindi ko maramdaman yung tunay na malasakit. Yun lang yun. Oh. Bring him on! Bring him on! Ikaw, presidente ka, gagayanin ka ng tao. Oy, freedom of speech yan. Wala magagawa. Yeah? Sabi niya na Tony Vic Rodriguez ba't kakasuhan ng sedition yung mga nag-BBM resign? Sa batas, wala daw noon, sabi na. Oh. Oh. Yeah? Oh. Umalis na. Oh. O, eto, painggan natin to si Sandro Marcos. Sa dami-dami sasabihin, Davao pala naman. Yan ang scapegoat nila. Pag sila hindi na makasagot sa mga tanong at mukhang naiipit na sila, ang gagawin nila, Duterte, Davao na naman. Papahinggan natin. Face the media after my testimony. That I will face the media after my testimony. So I'm willing to take a few questions just to give you an update. Again, andito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, nandiyan ka nga, okay, palakpakan. Good job, Sandro. Pero bakit mo hindi pinapa-livestream yan? Teting ka naman, no? Di ba, ha, kababayan? Wala po akong tinatago. So wala ka nga tinatago, ba't di nga pina-livestream yan? Di ba? Ano yan? Happy to assist them. Para sinabing ganito sa bulsa, ay, wala ako tinatago, di ko kinuha yan, kapkapang nga kita, ayoko nga. Parang ganun eh. Kapkapang nga kita, kung wala kang kinuha, ayoko, huwag mo kakapkapan. Parang ganun eh. Ay, hindi ako gumagamit, sige nga, pa-drug test tayo, ayoko nga. Parang ganun eh. Hindi ikaw yun ha, hindi kayo yun ha. Sinampol ko lang yun. In any way, shape, or form. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, I have given the ICI full authority, if they deem fit, to release the video of my testimony. So again, I am happy for them to do so if they believe that there is no information there that will jeopardize their investigation. Sir, yung allegations ni dating Congressman Zaldi po, natalakay ba siya sa hearing yun? Yes po. Tinanong. Well, again, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation, it's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. So is that at all possible? Yung scenario na sinasabi ni Kong ko na may 50 billion kang pati sa father mo na inutusan niya allegedly sila speaker. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why? Why, sir? Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City. Davao? Sir, wala kaming pakialam dyan, sir. Importante na dapat naka-livestream ka para alam namin kung yung mga sinasabi mo, related kami sa sinasabi mo ngayon. Nakalista sa Davao City. O ano naman kung nakalista sa Davao City, di imbestigahan nyo yung Davao City. Eh, ginagawa nyo na naman, di ba? Inuunan nyo yan.
Eh, alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako Alam natin kung sino nakatira doon, mga Duterte talaga. Pero yung sa'yo ang paliwanag mo, wag yung sa kanila. Di ba? maglalagay? Ito ang hilig nito, no? Makiguro, ito to, nasanay kasi sa mga ano niya eh, silang anti-Claire, walang iba kundi pag naiipit na, itatype yung Duterte. Ganyan sila, mangumpara. Kasi kasunin niyo yung kalat nyo. Halimbawa, makalat yung bahay mo, no? Makalat yung bahay mo. Yung bakuran mo, makalat mo. Tapos makalat din yung kapitbahay mo. Sino wawalisin mo? Una, kapitbahay mo, yung bahay mo. Sino? Ang kung matinong pag-iisip mo, syempre, uunahin mo yung bakuran mong walisin. Huwag kang wawalis sa bakuran ng iba na yung bakuran mo, hindi pa nawawalis. Tatandaan nyo po yan. Di ba? Kasi pag sinabi mo, ako nga, bakit sila? May kalat din naman wala kang pakialam mo, may kalat sila. Basta yun sa'yo, linisin mo yun sa'yo. Huwag mo silang pakialam, huwag mo ipasa sa kanila. Dahil yan, darating tayo dyan. ng projects doon? Sana naman pag-aralan nila ng mabuti. But in any case, it's really not worth it. It's like I said, it's just an attempt. Ayaw mo na. Iwan nyo na yan. Wala talaga. Di ba? Talagang makikita mo talagang pinagkaiba. Makikita mo talaga ho. Kaya huwag kayo basta magtitiwala ho. Huwag kayo basta magtitiwala sa sa susunod na 2028 po. Ha? Oo. Pakinggan nyo po si Atty. Vic Rodriguez. You are just the representative of your respective districts. Kung party list ka man, hindi ko alam kung sinong kinakatawan mo. Baka kausap mo lang si Chairman Technical Glitch ng COMELEC. Kanya ka nagkaroon ng upuan. Except for a few na mabibilang mo na talagang merong known and established constituencies at saka advocacy. Kung bakit nararapat sila dyan representing the marginalized sector of our society. Ito pong mga nagsuspindi kay Kiko Barsaga, pag nagtanong po kayo sa inyong distrito, baka mas galit pa sa inyo yung inyong mga nasasakupan kaysa kay Kiko Barsaga. Oo, totoo lang. Yung mga kumamping congressman, tanungin nyo sa distrito nyo kung saan man kayo nakalugar nyo sa mga congressman kayo. Tanungin nyo, gusto nyo ba ginawa kay Kiko Barsaga, atam nyo, babatuhin kayo ng kamatis. Di ba? Totoo lang. Dito lang sa distrito namin na to Di ba? Ang daming pabor kay Kiko Bakit? Gen Z kasi si Kiko. Gen Z ngayon. Alam nyo, yung mga pink lawa na yan, kayo tinatarget nila mga Gen Z. Hindi nila alam Gen Z si Kiko. Yari kayo ngayon sa 2028. Pag tumakbo tong senador, agaw nito ang atensyon ng mga Gen Z. Maniwala kayo. Ito kasi mga Gen Z na to, ito mga pink lawa na to, ginagamit lang ang Gen Z pero hindi sila Gen Z. Ang maganda kay Kiko, Gen Z siya, kaya alam niya kung asan kukunin at alam niya damdamin ng kapwa Gen Z niya. Yung mga pink lawa, iba doon matatanda na. Di ba? Na kuno, bayan kuno. Pero wala ka namang maramdaman na may pagmamalasakit sila sa bayan. Di ba? Okay. Hindi lahat ng pink yan, hindi lahat Yung karamihan sa bumoto para suspindihin si Kiko Barsaga, may sabit po iyan sa flood control funds. Wala. Anomaly. Sabit po iyan sa ghost flood control projects. Sabit po iyan sa substandard flood mitigation projects. Kaya kung tatanungin lang sana muna ninyo, bago ninyo pinaspas, Renail Road, ganyan naman ugali ng Kongreso natin Papaspasin nila Pinagtulungan, akala ko ba kayang-kaya ninyo si Kiko Barsaga? Ba't hindi ninyo daanin sa debate sa plenaryo? Hindi nila kaya yan, sir. Hindi nila kaya, Atty. Vic Rodriguez. Hindi nila kaya yan. Bakit? Tama kasi siya sabi. Kapag ang isang tao, tama ang sinasabi, sir, at parehas kayo nasa posisyon, nasa congressman kayo, hindi sila pwede magdebate sa plenaryo kasi baka matalo sila. Hindi ninyo Mari-real talk sila, ika nga. Dalihin sa debate sa committee level hearings. Bakit kinakailangan pagtulungan ninyo? Buti na lamang may mga ilan na matatapang na kongresista nakakampi ng mamamayang Pilipino na sumusuporta kay Kiko Barsaga. Hindi ko po kilalang personal
si Kiko Barsaga. Kilala ko siya bilang Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas. Kilala ko siya bilang anak ni dating Congressman P.D. Barsaga na nakilala ko rin nung araw. I've met P.D. Barsaga 3 times in the past. I know I've met the father but I have not met Kiko Barsaga. Pero kung titingnan ho ninyo, higit pong malala ang kinakasangkutan nung 67 unang pinangalan ng contractors. Diba? Kaya lang, tila talaga walang panama kay Kiko Barsaga. Mabuhay ka, Kiko. Itong mga napakahambog, napakayayabang, matatapang na young guns. Ulitin ko, itong young guns ho, ang dapat mong description dito, ganyang. Ganyang, batang wala yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang tangal. Hindi po sila kapanipaniwala eh. So what do they do for them to be relevant? Take out Kiko Barsaga sa Kongreso. Kaya dapat ho, yung mga kaidaran ni Kiko Barsaga, dapat ho maging proud kayo sa inyong henerasyon eh. I'm not saying that you treat him as a hero. Pero tingnan po ninyo ang komposisyon ng Kongreso. Mahalagang may isang kagaya niya sa loob ng Kongreso. Nagbabantay, nagmamatsyag, nagbabalita sa atin na walang access sa loob ng mababang kapulungan. Binabalita niya at nalalaman tuloy natin. Ano ba galawan, ano direksyon, ano bang linuluto dyan sa mababang kapulungan. And I have made my own sentiment known. Sinabi ko ho, uulitin ko dito sa ating live, intimidation and suppression of the freedom of speech and freedom of expression to the massive, yun po ang dapat nating pagtuunan, yung massive corruption and to the testimony, direct and open testimony of the sister of the president regarding drug addiction, the suppression and intimidation of free speech and freedom of expression are not the answer. Okay, alam mo, ito lang akin lang si Kiko Barsaga po, dati tahimik eh. May nakita ba kayong Kiko Barsaga dati? Nararamdaman niyo ba siya dati si Kiko Barsaga? Wala, di ba? Kailan pumutok si Barsaga? Yung itong gobyernong ito, halos kupali na tayo. Di ba? Investigasyon kay Dordante Marcoleta, di ba ganong-ganon napalitan. Alam mo, para sarsuela na nga ang politiko. Ngayon, lumabas si Kiko Barsaga, na ganto-ganto na. So, ibig sabihin, dati pa lang si Kiko Barsaga, style na niya yan. Lumabas lang siya kasi nakikita niya na yung taong bayan, hindi makaya yung mga ginagawa ng gobyerno. Kaya si Kiko Barsaga, isa sa mga nagsasalita dahil sa freedom of speech para maayag sa atin yung katotohanan. Kasi real talk naman siya sabi niya eh. Yeah? Pero ano nangyari ngayon? Lahat nagsasalita, kinakasuhan, si Chavit, si Marcoleta, lahat na nangingialam sa isyong yan. Di ba? Yan nangyayari. Sila ang perfect. Di ba? Lahat sila perfect. Di ba? Pati mga vlogger nagmumura ni BBM, perfect yun. Ngayon, ayaw ni BBM ngayon, may balita, di ba? Para mapipigil ang fake news na yan, bakit isawayin yung mga vlogger nila, puro fake news? Yung sa Pinoy Canada, puro fake news yun. Biruin mo, sabihin niya, INC daw si Saldico. O sige, Pinoy Canada. Sabihin mo ngayon, sabi mo, INC si Saldico. Tapos dito sa rally daw, may intel siya, may susugo daw na doon, na suicide, di ba? Sige nga. Fake news eh. Yun, di nila sinasawa yun. Kasi nga, pabor sa administrasyon nila. To the massive corruption Kaya ito, freedom of speech to, itong kay Kiko. that are hounding this Marcos administration. Hindi po yan. Hindi po yan. Kahit pilitin ninyong busalan, sisingaw at sisingaw ang katotohanan. So, sana ho, kung marami pa hong honest na lingkod bayan, mga cabinet level, mga cabinet secretary level, siguro napapanahon na magpapasko, nagsimula po yung Disyembre, nung Lunes,
Nung linggo, sa mga Katoliko, tayo po'y nagsindi nung unang kandila ng Adbyento. Kagaya nga po ng sinabi ko, huwag po tayong basta't magpapadala muna sa kasiyahan, huwag nating kalimutan at huwag nating bitawan ang isyong ito. And maybe it's time to examine and re-examine yung inyo pong konsyensya, yung inyo pong saloobin, baka napapanahon na for you to consider doing a Secretary Rogelio Babe Singson. No? Now, bakit po natin sinasabi yun? Sapagkat mahalaga po yung papel ng mga gabinete. No? Dahil malinaw naman yung ating Article 7, Section 8 ng ating saligang batas, hindi ba? Diyan nakasaad yung 4 na pamamaraan kung paano magkaroon ng vacancy in the office of the President. Andyan po yung death, yung permanent disability, yung removal from office, at yung resignation. Kaya po, di ba, sinasabi ko, tinuturuan ko kayo rito, sa ating ginagabayan ko kayo para hindi ko kayo matatakot, yung Marcos resign, hindi po sedition yun, hindi po seditious at hindi din po inciting to sedition yun. Yon, yeah. Yung remove him. Abogado po ito. Pero ano ginagawa nila? Parang salita, isa sa isi-sedition nila, obstructionist nila, o kaya fake news nila. Tapos pag hindi nila kinaya yung salita ng tao, sabihin, ganyan talaga mga DDS. Para ba lahat na lang nagrereklamo sa kanila DDS? From office, hindi rin po sedition yun. Hindi rin po seditious yun. At hindi rin po inciting to sedition yun. Bakit? Just read the provisions of Article 7 of our Constitution. Specifically, Article 7, Section 8. 4 po ang pamamaraan upang mabakante ang tanggapan ng Pangulo. Death, permanent disability, removal, pagtanggal sa tanggapan ng Pangulo, removal from office. Saligang batas po ang nagsasalita noon. At yung pang-4, resignation. So, paano po papasok yung kahalagahan ng papel ng mga cabinet secretary level officials of the government? If they will consider doing a Babe Singson, or better yet, to put into effect the provisions of Article 7, Section 11, Paragraph 2. Ano ho? Pag yung mayorya po ng gabinete ay gagawa ng liham o memorandum o kasulatan at saka ito po'y padadala nila sa Senate President at sa Speaker of the House at sasabihin nila doon, yung mayorya ng gabinete magsasabi, hindi na kayang maglingkod, hindi na kayang gampanan ng Pangulo ang trabaho ng Office of the President, pansamantalang hahalili ang yung successor niya. Sino po yan? Yung Vice Presidente. Then po ay nakalagay sa ating saligang batas. Kaya ulitin ko yung mga nananawagan na removal from office, hindi po yun sedition. Hindi po yun seditious, hindi po yun inciting. Ano po yun? Exercise of your rights under Article 7, Section 11. Wala, hindi nila alam yan. Alam nila yan pero binabaliwala yan. Oo. Para lang gusto kasi palabasin nila. Hindi naman dahil si Kiko Barsaga kakasuhan ng inciting sedition na yan Yung sedition na yan Hindi naman Yan, sinasample lang kay Barsaga yan para sa mga magsasalita. O ito ipinapakita namin sa inyo sa mga susunod na magsasalita, ganito mangyayari sa inyo katulad ng kay Kiko. Parang ganyan. Di ba? Ganyan ginagawa nila. Kaya iba magsasalita, natatakot na. Ay, naku, huwag tayo magsalita laban sa kanila. Actually, hindi naman laban sa kanila yan Yung pamumuna na mali. Kasi pag laban sa kanila, kahit anong gawin tama nila, ayaw ka. Yun ang mali. Di ba? Katulad ng mga pinklawan, may mga tamang ginawa yung Duterte pero mali pa rin sa paningin nila. Mapagpaibabaw kasi yung mga yan Di ba? Hindi lahat Ngayon, etong nangyayari ngayon kay Kiko, sinampulan nila si Kiko para sa mga tao magsasalita ulit,
Alam nyo nakalalagyan nyo. Parang ganon. Paragraph 2 of the Constitution in pursuance of the mandate of Article 7, Section 8 of the Constitution, whereby describing on how to effect a vacancy in the office of the President. Again, 4 modes: death, permanent disability, removal from office, and resignation. Para po malinaw yan. Bakit? Laganap po yung balita kung saan po nanggagaling na may mga nagtatangka o may nagpaplano. Hindi ako naniniwala yung mga sundalo at pulis ito na yung mga nagpapahayag ng lehitimong kritisismo laban sa mapanupil, mapang-api, mapagsamantala, corrupt at morally bankrupt na Marcos administration ay tila aarestuhin daw ho. Merong nagsasabi na merong gagawing kaguluhan noong linggo at ipapasa sa mga leader ng tunay na oposisyon katulad po ng inyong lingkod. Alam mo ninyo, matagal na Alam nyo kasi yan, si Vic Rodriguez, madami nang alam yan. Sabi ko kasi yung little president dati yan. Siya ang executive secretary, di ba? Pinalitan ni Lucas Bersamin yata, tama. akong nagpahayag ng aking advokasya, yung war on corruption. And I have proven this matagal na. Kaya 'di ba yung September 21, alam niyo yung kaguluhan niya sa Mindiola, 'di ba? Ang tinuturong ulo daw si Vic Rodriguez pati si Chavit tsaka iba pa. 'Di ba? Siya lagi inaano eh. 'Di ba? Nung ako ay umalis sa aking katungkulan, una bilang executive secretary at pangalawa, O 'di ba? Executive Secretary si Vic Rodriguez. Mabigat 'yan. Little president 'yan, mga oy, 'di ba? Kaya kung may alaman kayo, kami maniniwala sa vlogger lang o mga Pinoy-Pinoy kaladang vlogger lang, dito kami maniniwala kaysa sa mga yan. aking tinalikuran yung aking appointment as the Presidential Chief of Staff. Maraming beses ko na pong sinabi yun. Tinalikuran niya bakit? Kasi may nakita siyang mga labag at mali. At consistent Eto ba, nag-DDS na lang bigla? Hindi, may nakita talaga siyang mali. po tayo sa paglaban sa korupsyon. Kanya po nung sasabing ibibintang ang mga gawa-gawang kaguluhan sa mga leader ng tunay na oposisyon, alam mo ninyo, intimidation din yan. Suppression din po yan. Diba? Na bumuo na raw ng arresting team o ng unit na aaresto, paano po ninyo aarestuhin ang mga tao na ang kanilang ginagalawan ay yung naaayon lamang sa ating saligang batas. Ulitin ko those who are espousing for resignation, wag ho kayong matakot. Yung mga nag-uusap naman po sa removal, nandyan po sa saligang batas Paano? Yun nga ho, either magboluntaryo yung Pangulo at siya mismo susulat sa Pangulo ng Senado at Speaker ng House of Representatives. Sasabihin niya, hindi ko kayang gampanan ang aking katungkulan bilang Pangulo. Pansamantala muna akong aalis, bababa sa aking posisyon at ang hahalili sa akin ang aking Vice Presidente. Yun po yung... Ayaw kaya subukan nila, subukan kaya nila si Vice Presidente muna umalili. Tingnan natin bang ako naniniwala ako iba si Sara kay Pangulong Duterte. Kung si Pangulong Duterte dati madumi, di ba? I mean madumi. Yung biglaan kasi nagkaroon ng kasukuan ng mga tumbahan doon, tumba dito. Kay Sara, tingin ko, iba si Sara. Magiging asensado Pilipinas, maniwala kayo. Oo. Tingin ko lang first mode. Dahil sa tapang din yan, sa takot ng mga politikong Paano magkaroon ng removal sa atin pong saligang batas, Section 7, Section 11 of Article 7, Paragraph 1 po yan. Paragraph 2, paano po kung ayaw magboluntaryo ng Pangulong kasalukuyan? Pwede pong magliham, gumawa ng liham, ang mayorya ng kanyang gabinete. Susulat sila, yung kanyang mga kasekretaryo. Susulat, padadala sa Senate President at sa Speaker of the House at sasabihin hindi kayang gampanan ng Pangulo ang trabaho ng Office of the President. Kanya pansamantala muna siyang papalitan at ang pansamantalang hahalili, ulitin ko pansamantala ay yung pangalawang Pangulo. Bakit pansamantala? Sapagkat pag nawala na po yung kanyang
temporary incapacity. Maaari siya naman ang liliham, yung Pangulo naman ang liliham na, Mr. Senate President, Mr. Speaker of the House, okay na ako, kaya ko nang gampanan uli ang trabaho ng Pangulo, ako'y babalik na bilang Pangulo. Hindi niya gagawin yan. Malabong-malabo pa sa sabaw ng pusit. Talagang gagawin niyang Pangulo yan, hindi. Kanya pansamantala. So ito po ay Makikita natin pinagkaiba niya pag 2028 na, pag si Sara na uupok. Makikita niyo talaga pinagkaiba nilang dalawa. Masasabi natin talaga, labis sa pagsisisiyan ng mga ng mga pinklawan at ng mga ibang loyalista na sasabihin, sana pala si Sara na sinuportahan natin. Ang galing pala talagang presidente. Makikita niyo, tayo niyo. hindi Kala niyo pa, eeng si Sara. Ngayon lang yan. Style si Pangulong Duterte yan. nasa labas ng ating saligang batas. Ano ho? Hindi po porke dinidiskurso ng mga maraming social media bloggers and influencers, may mga nagsusulat na kolumnista, hindi po may tuturing destabilization po yan. Ano ho? These are legitimate calls that are or that have foundation and basis in our Constitution. Kaya wag po kayong matatakot kung yung ating mga mararangal na cabinet secretary, pag-isipan po ninyo, nasa kamay din po ninyo, baka hindi ninyo alam, nasa kamay ninyo ang direksyon kung saan pupunta ang ating bansa. Nasa kamay din po ninyo, hindi lang ng senador, hindi lang din po ng mga kongresista. May kapangyarihan ang mga miyembro ng gabinete na baguhin ang maling direksyon ng ating bansa, ng ating kinabukasan, at ng ating pamahalaan. Meron po kayong kapangyarihan. Mag-usap-usap po kayo. At hindi po yan inciting to sedition. Hindi po yan sedition. Hindi po yan seditious. Ito lamang po katangi-tanging administrasyon. Mahilig lagi yan. Kasuhan ng inciting to sedition. O kaya fake news, kakasuhan ka ng, isa pa, pagbibintahan ka ng obstructionist, di ba? Akala na perfecto sila eh. Yan. Ay seditious. Pero yung mga vlogger nila na maka-fake news, grabe, hindi nila sinasaway. Alam po ninyo, ang gobyerno ay guilty sa exciting to rebellion. Ine-excite nila yung mga tao na lalong maging rebelde. Rebelding hindi magdala ng armas. Magrebelding hindi sumunod. Lalong magalit. Parang anak na nagre-rebelde. Exciting to rebellion. They're exciting the people all the more to be rebellious. Saan? Sa mga maling polisiya. Maling pahayag. Mapaglabis na pahayag. Yung pangungutya, yung panlalait sa ating dignidad, sa ating pagkatao, sa ating lahi bilang mga Pilipino. Katulad ng ano? Huwag ho ninyong kalilimutan, December 3 na ho ngayon. Alam ko lahat tayo nagbabudget. Paano natin maitawid ang nakaugat po sa atin itong Kapaskuhan eh. Wala ho tayong magagawa. Hindi Ayan na naman yung ham. Sa Ignacio Buena. Ang tindi ng mga to. po tayo materialistic, hindi po tayo vain, hindi po tayo biktima ng commercialism. Nakaugat po sa atin, minana pa natin sa ating ninuno. Bakit nagagalit lalo ang mamamayang Pilipino? Trilyong piso ninakaw. Kanya nga ako natatawa eh. Manipis yung mga nagrally, ng mga banal at ng mga hilaw na dilaw at ng mga nagpapanggap na may pagmamahal sa bayan, tinatawag yung sariling Makabayan Block nung linggo. Bakit? Hindi po nila alam ba't sila nagrarally. Bawal sumigaw ng Marcos resign. Anti-corruption daw sila. Kanino kayo anti? Kung galit kayo sa corruption, sinong nangurap? Kung galit kayo sa pagnanakaw, sinong nagnakaw? Maaari ba namang may nagnakaw nung walang magnanakaw? Maaari ba namang may korupsyon nung walang korap? Sinong kalaban ninyo? Hindi nyo na po kayang budulin ang mamamayang Pilipino. Kanya lagi ko sinasabi, naiinsulto po lalo yung mamamayang Pilipino eh. Katulad ng trilyon pisong ninakaw po sa atin ha. Tapos, sasabihan tayong lahat, ang halaga lang natin, linagyan tayo ng limit
Linagyan tayo ng limit. Ikaw, ako, tayong mga ordinaryong Pilipino. Sinampulan niya si Kiko Barsaga. Ganyan yan. Para matakot niya naman. Di ba yung mga nangyayari sa Blue Ribbon kay Marcoleta, lahat ng lilitaw, pagbibintangan, pagbabantaan niya ata iba. Di ba si Sico Tesa, data may patong daw sa ulo 2 milyon yata, sabi ni Senator Marcoleta. Tapos si Gutesa ganyan nangyayari. Invento lang daw. Tapos lumabas si Diskaya, invento na naman. Lahat. Para sa mga susunod na may lalabas na titistigo, matakot na at di paniniwalaan. Ganoon lang yun. Hanggang 500 pesos lang ang tingin sa atin na karapatan nating mag-enjoy ng Noche Buena. Yung Noche Buena, sabi ko nga sa inyo, yung 500 pesos na yan, kasya naman talaga yan sa handaan. Magaling yung nanay natin eh. Diba? Pagkakasya, pero Noche Buena yon, holiday yon. Gusto naman nila na makatikim na masarap na pagkain, maraming handa, na sama-sama yung pamilya. Saka naman nakita 500, oy, minsan ipinangungutang ng mga nanay tatayan para lang may paghanda at kinabukasan kung may dumating bisita, mga pamangkin o pinsan, may pangkain, hindi kayo lang. Di ba? Kasya naman talaga yung 500 na yan. Alam mo sa hindi kasya yan? Sa puso't isipan ng mga Pilipino, hindi kasya yung 500 na yan. Bakit? Dahil sinagpipilitan yung sa puso nila, insulto yan. Di ba? Kasya naman talaga yan eh. Sa puso't isipan nila, hindi kasya yan. Mahirap tanggapin sa amin yung 500 na yan, pinagkakasya nyo, para masaya na kami, insulto sa Pilipino yan, para yung pinamumukha sa amin, na ganun kami kahirap, ganun kami kababa, tingin nyo, sapat na sa amin iparamdam nyo na mahal nyo at may pagmamalasakit kayo sa Pilipino, kahit walang 500, kahit walang involved na pera, masaya na kami doon. 500 piso lang daw ho kayo. Imagine ninyo, nagtatrabaho tayo ng marangal, tapos lalagyan kanila ng hangganan ang kaligayahan daw po nating mga bawat pamilyang Pilipino para daw po tayo makapag Noche Buena hanggang 500 piso lang daw ho ang Noche Buena ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi ba't panlalait at pang-iinsulto yun sa ating dignidad, pagkatao at dangal? Yung mga ordinaryong manggagawa, yung mga jeepney driver, hirap na hirap kayo araw-araw, tapos sasabihan kayo, hanggang 500 piso lang ang nararapat ninyong Noche Buena, samantalang sila kung makapag-party dyan sa Malacanang, kung maglustay ng pera ng bansa, kung makapagbiyahe, dahil daw maraming... Meron sa mga LGU, dapat imbestigahan yan. Yung mga hepe, hindi ko sasabihin kung saan LGU yan. Hindi naman lahat. May mga LGU na kung saan yung mayor nagpapaibang bansa. Ay nung pera yan, budget ng syudad yan. Yung mga hepe, baka malalaman mo, sa ibang bansa, ano yan? Tandaan nyo, sa mga LGU yan, hindi lahat pag nanalo yung bagong mayor, magpapa-blow out yan. Malalaman mo yung mga hepe na sa ibang bansa. Ay nung pera yan? Pera ba ng mayor yan? Pera ng taong bayan yan. Kaban! Pledges. Magkano ginastos dyan? Yung iba nasa Tokyo pa pumunta. Nga ang ating ekonomiya wala nang foreign direct investments O nasaan yung pera ng Pilipino? Tapos sasabihin po nila ng Malacanang, hanggang 500 lang daw po kayo. Hanggang 500 lang po kayo. Ang inyong Noche Buena, hanggang 500 lang daw po ang bawat pamilyang Pilipino, masaya na tayo. At para daw mapagkasya natin yung 500, hanapin daw natin sa mga pamilihan, sa grocery, yung malapit nang mag-expire. Dahil mas mura yun. Hindi ba talagang pangwawalang hiya po yan? Walang hiya talaga. Walang puso. Kaya namin, di namin kailangan ng pera. Ang kailangan namin, yung pagmamalasakit nyo lang maramdaman namin. Kahit sa puntong man ito, hindi namin maramdaman. Hindi talaga namin maramdaman Magmula sa mga mataas niya ay maramdaman. Isipin nila sa Senado, unahin na sa Senado. May naramdaman ka ba sa mga yon? Sa mga matatandado na paulit-ulit nagsisenador? Wala kang maramdaman Kung talagang para sila sa taong bayan, tandaan nyo, uunahin nila taong bayan. Saan kayo makita? Tayo'y hirap na hirap, siksikan. Biro mo sabi na isa, meron naman dyan, di ba, tuwing Pasko daw, may sale naman. Alam mo yung sale na yan, malapit na ma-expire yan, kaya nagsisale iba dyan. Papakain yung tao, malapit na ma-expire. Yung 1 buwan na lang ba, December, bibenta na. January, expire na. Di ba?
na sa EDSA, napaka-traffic na sa lansangan, siksika na sa MRT, sa LRT, sa bus, sa jeep, sa lahat. Tapos sasabihin pa hanggang 500 pesos lang ang Noche Buena mo. Ano? So yan, pang-iinsulto yan. Sa dami ng ninakaw nila, trilyong piso, daang bilyong piso, 100 bilyong pisong insertion, 25 billion pesos inihatid mismo ng kanilang appropriations chairman na si Saldico, kanyang direktang pahayag at testimonya. Tapos tayo, kayo, 500 pesos lang ang ating Noche Buena. Kanya po, importante na yung mga, kung gaano po tayo maliitin eh, ganyan lang po ang tingin nila sa atin eh. Kaya wag ho kayong papayag. Imagine ninyo, ito, kalalabas lang din ho nito nung 3 weeks ago. Ang ilan ng Pilipinas dito, after Myanmar at Cambodia, Pilipinas na po ang pinaka-corrupt na bansa sa Southeast Asia ngayong 2025. Pinaka-corrupt na bansa sa Southeast Asia ngayong 2025. Nakakahiya sapagkat next year may ASEAN Summit na gagawin sa ating bansa. Anong ipapakita natin? Issue ng korupsyon ang kinaharap ng kasalukuyang administrasyon. At meron nga naging report, after Myanmar and Cambodia, yung Myanmar po meron pong internal strife dyan, may civil war dyan eh. Pangatlo po ang Pilipinas sa most corrupt country in Southeast Asia in 2025. Ano? So dapat tayong mamulat dito. Bago po tayo magpalaot pa, si Pauline Cadaos, kung ang isang kongresista ay naparusahan for freedom of speech, paano na kaming maliliit na tao? Ito rin po ang naging buod ng pahayag ni Totoo Vice yan. Di ba? President Inday Sara. Yan na mataas na posisyong congressman eh. Di ba? Paano pa kaya kami na mabababa lang tao magsasalita at kami, alam nyo kasi minsan sa isang tao, hindi naman lahat yan matatalino eh. May mga alam si Vic Rodriguez na hindi ko alam. At may tinitiyak ko na alam ko na hindi niya alam. Na maari ako lang ang nakakakita based sa experience ko, based sa talino ko, based sa pinag-aralan ko. Kaya pwede ko siyang isabihin, ay ganyan yan, ganyan administrasyon, ganyan si Junior. Tapos hindi mo paniniwalaan. Di ba? Duterte. Pero malinaw din ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na hindi tayo yuyuko. Hindi tayo yuyuko. Tama, tama. Meron pong discourse. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Basta, ang sa atin lang, kanina, sumisigaw talaga na ito. Hindi sa akin to, ha? Rinig na rinig yan malamang. Viral yan, no? Okay, no? Yan po. Pero di ko siya sabi, akin yung video na yan, ha? Pinunod ko sa inyo. Kayo na musga dyan. Okay. Okay, paalam sa inyong lahat.